I'll continue our preaching, and as per usual, we'll go through it verse by verse, and I will mention notable things and things I've observed while preparing for this sermon, ay mga bagay po na nalista ko, which stands out to me, and we will close with an application or what we can get from it. Now, in every Bible verse or every Bible chapter, there are tons of application we can get from it, and what I'm planning to do right now is to just focus on a few, okay? Yung topic po natin this morning is about the components of a local church. One of our desires as like-minded believers here at Cavite is to have a Bible-believing church, no? It doesn't have to be, it doesn't have to have the brand of NASB or whatever. It has just have to be a Bible-believing church, no? Ito po ay something na desire natin ng bawat isa sa atin. Kaya nga tayo nag-gather dito sa place nila Brother Joseph, and it just makes sense for us to talk about what are the components of the local church. And in this chapter, specifically, we cannot really see all of the components of a local church, so we'll just have to focus on a few of them, okay? A few components of the local church. Now, let's go to verse 12 again. Let me read it. According to verse 12, it says, Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room. Okay, take note. They went up unto an upper room, where abode Peter and James, John, Andrew, and Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon Zelotes, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. Unang-una pong makita natin dito is that they went to an upper room. This is the time after po silang silihan ng two men that why stand ye gazing? Yung po yung sinabi sa kanila. No? If naalala nyo po dun sa last na sermon na tinignan natin, pinag-aralan natin, is Jesus told them to go to Jerusalem, wait for the promise of the Father. And the disciples, during that time, they went to a common place, to an upper room, and they gather as a group, which would allow them, yung place po na pinuntahan nila, like our place where we gather right now, to do the things that they need to do in that place, diba? And the first component of a local church is a place. And by no means po ito pong mga components na local church na sabihin ko ngayon is in an order of priority. Hindi po sila in order of priority, it's just in order in how it was presented to us by this chapter. Okay, again, the first component for local church is a common place. And there's this common understanding here in the Philippines that the church is the place. No? Yun po yung common misunderstanding na sinasabi po ng mga Christians and even mostly yung mga Catholics po, yung church is the place, is the building, and I don't think na beautifying the place or making it look nice is a sin in itself, but if we're missing the point if we think that beautifying the church or yung building is the key priority of the church. Actually, ang kailangan po natin tignan is yung kung ano yung nasa loob ng simbahan. And sa panahon po natin ngayon, yun po yung ginagawa ng mga churches. Like for example, yung Iglesia ni Cristo, yung mga Catholic churches, pinapaganda po nila yung church nila, binu-beautify nila yung church nila. And there's even event during the Holy Week na yung mga Catholic and so-called Christians nowadays, ginagawa po nila, church hopping sila, nagpo-post sila ng pictures kung saan sila pumunta. And hindi naman ako nabibigla kung nabibigla sila dun sa, or nagagandahan sila dun sa places. Wala namang masama dun, di ba? Kaya nga kasi yung creation ng Panginoon is maganda talaga yan, di ba? And ganun din tayo mga tao, meron tayong mga nakikreate ng mga bagay na maganda, but the point here is, hindi po yung building or hindi yung place, yung church. But we don't also dismiss the fact that the place is also an important component of the local church, diba? Now, for us Baptists, which I believe most of us here, or all of us here, we understand that the local church is not the place, but a group of like-minded believers. So, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. And habang papunta po kayo doon, basahin ko po sa inyo yung Colossians 1, verse 18. Okay, punta po kayo sa 1 Corinthians 12. Basahin ko po yung Colossians 1, verse 18, which says,
And He is the head of the body. Sino po yung tinutukoy dito? Ang subject po dito is si Jesus Christ, which is head of the body. At sabi po dito, the church. Yung church po yung body of Christ, and the head is Jesus Christ. Kaya nga po yung founder ng church, halimbawa sa New Independent Fundamental Baptist Churches, meron po sila mga pastor, but the pastors are not the founders of the church. It is Jesus Christ Himself. Everybody else is just a member doing a certain function for the church, for the edification of the church. Now, sa 1 Corinthians chapter 12, ganito rin po yung sinasabi. Now, sa verse 27, now ye are the body of Christ. Sino po itong nagsasalita? Si Apostle Paul, kausap niya yung church at Corinth, and he is talking to the members of the church at Corinth, at sinasabi niya, now ye. So, for example, dito po, si Brother Rat, Sister Sarah, Sister Ruth, si Sister Zoe, members in particular. Napakalaga po niyan. Titignan din po natin yan, because the members in particular are also, or is also a component of a church. Di lang yung place, but also the members. Now, pag pumunta po tayo dun sa verse 12, balikan natin yung verse 12, yung 1 Corinthians chapter 12, we can see here, the Bible says, for as the body is one, yung local church po nun, again, hindi po ito universal church, the local church at Corinth, for as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. So, ano po sinasabi ni Apostle Paul dito? Na isa po yung body of Christ doon sa church at Corinth. Members sila doon. But again, we also understand the church building is an important component of a local church, as it is a place which allows us to gather together, nakakapagsama-sama tayo, nagagawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin as one. It's also a place where we get edified, where we pray, and we do the work. Diba po? Yun po ang purpose ng place kung saan tayo makakapag-gather. Now, in our case here, we plan or we intend to assemble together at the place, Sister Sarah's place here, every second week of the month. Ngayon lang po, hindi natin magagawa yun dahil kailangan po namin mag-attend dun sa Pasig dun sa second week. So, we make it earlier this time around. And we cannot just assemble or gather in any place. Hindi po tayo pwedeng basta na mag-gather. Halimbawa, no? Just imagine, nag-chat ako dun sa Cavite Soul Winners Group. Sabi ko, halimbawa, nag-chat ako, sabi ko, we're gonna have a service this coming Sunday. Tapos na. Diba? It just makes sense. It's a logical question for anyone in the group chat to ask, kailan natin yung gagawin and where. Diba? Kasi hindi naman tayo basta, sabihin ko lang na gano'n, na mag-conduct tayo ng service, pero hindi tayo organized, wala tayong place where we will gather or we will conduct the service. So, for example, yung church po sa Pasig, yung Verity Baptist Church sa Pasig, nagagather sila sa Quezon Memorial Circle every Saturday to do their soul winning. Just imagine, sabihin ko po, tayo rin, yung congregation dito, mag-gather tayo sa Emilio Aguinaldo Shrine. It is a specific place, it is a particular place, but halimbawa, gaya na nangyayari recently, every Saturday, halos umuulan. So, tingin nyo ba mag-work yun, no? Tingin nyo ba mag-work na mag-gather tayo? Okay, it's a specific place, but it's an open place na maraming risk na pwedeng mangyari, no? Maaring makaabala tayo, maaring maabala tayo, dahil halimbawa, umulan man, magiging challenging for us to be effective in what we do as a church. Which is to conduct a service, which is to talk to each other, and also to do the work. Kung it's an open place, it's a particular place na basta-basta na lang natin pinaplan. So, halimbawa, sabihin ko naman sa atin, di ba? Preach tayo, kakaroon tayo ng service sa Malagasang o kaya sa Bacoor, sa mga isang busy street there. Di ba, hindi rin siya mag-work because yung mga crowded places is a risk for us na maka-istorbo tayo sa kanila or ma-istorbo nila tayo. Di ba? So, we are blessed na meron tayong place where we gather every Sunday na magkikita tayo dito at isang blessing yon para sa atin na magawa natin yon, makapag-gather tayo together dito at makapag-serve tayo sa Panginoon. No? Again, yung service naman, hindi naman to basta pag-preach lang ng service, hindi lang siya pagkanta, kinakamusta din natin yung isa't isa, and we do this for the Lord. Hindi po ito parang, halimbawa, nakikinig lang tayo na para tayo nasa isang school, namikinig tayo sa isang klase, tapos after that, tapos na. Hindi po siya parang chore lang na ginagawa natin. We do it with our hearts, with our minds, at focus tayo 100% yung attention natin. Sana, no?
And this is very basic in 2022. But most Christians, meron pa rin common connotation na, okay, basta nakinig ako ng preaching, virtual service is nagiging part na rin ako ng church na nandoon. No? Hindi po ganun yung pakikinig ng service. Listening to a service is just listening to a service. Listening to a preaching is just listening to a preaching. It doesn't mean that we are being with the church. Again, yung church po ay yung group of believers. No, iba yung experience, iba yung fellowship na meron if you are actually with the church or with a group of believers than just sitting at your place, o convenience of your home, nakahiga ka, nakikinig ka ng service. Iba pong experience yun. Yung ganun pong klase ng experience is just listening to a preaching. Alam po natin na hindi po yun similar to being in the church, no? Minsan nga, no, sinasabi pa ng mga ibang nakikinig, or halimbawa, may makakausap tayo, nakinig ako nung preaching, nung live, no? Doesn't change the fact na nakinig ka lang nung service, no? Hindi mo nakasama yung brethren mo, hindi mo nakasama yung mga kapwa mananampalataya mo, it's just that you listen to a service, whether it's live or not, it's just same. Nakinig ka lang nung service. And unfortunately, yun po yung rational ng mga Christians nowadays. At nakita po natin to nung nagkaroon ng pandemic. No? Nakita natin yung churches na magsusurvive at yung churches na hindi magsusurvive. Nakita natin yung churches na gagawa sila ng paraan kahit gaano kahirap. Hindi po, tuloy po kayo. Kahit gaano kahirap na magpatuloy pa rin yung church. No? Physically, hindi po virtually. No? Ano ba sinasabi ng Biblia? Sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. No? Babalikan po natin to ulit mamaya, no? Pero sinasabi doon, not forsaking, wag mong ipagpaliban, wag mong pabayaan. Kagaya ng sinabi ni Jesus Christ, paparaphrase ko, no? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako finorsake? Sabi niya doon sa Father, di ba? Ano ibig sabihin ni Jesus Christ doon? Bakit mo ako pinabayaan? Hinayaan na papunta dito sa situation, kasi di ba si Jesus Christ, sinasabi nga rin sa Bible na let this cup pass from me. So kung meron lang pag-chance na si Jesus Christ ay mas i-redeem niya yung buong mundo without having to be a sacrifice, gagawin niya ni Jesus Christ. But Jesus Christ is obedient to His Father. Ginawa niya kung ano yung proseso ng Panginoon. Now, we just look at how forsake is used, diba? In this case, ano sinasabi dito ng Bible, dun sa Hebrews, not forsaking the assembling, yung pagsasama ng mga mananampalataya. Do not miss this out, no? Huwag po tayo natin kakalimutan that during that time na pupunta tayo ng church, yun po yung dapat natin ginagawa. We should be with like-minded believers. Hindi tayo dapat nandun sa isang church na hindi naman natin like-minded yung mga kasama natin dun, no? Pwede ba na halimbawa ako, halimbawa lang, no? O kaya si Brother Saki, si Pastor Jimenez, hinire siya ng Catholic Church as a preacher. Pwede ba yun? Hindi niya ba mag-work yun? No? Siguro mag-work yun. Actually, mag-work yun. Kung si Pastor Jimenez ay nagko-compromise. That's the only way I can see it. Kung yung mga bagay na tinuturo ng Catholic Church, yun na yung tinuturo niya. Kung yung mga bagay na tinuturo, halimbawa ng isang Mormon Church, yun na rin yung tinuturo niya. Or, kung yung mga bagay na tinuturo ng Baptist Church, ay hindi niya na tinuturo dun sa hindi like-minded na church. Eh, guess ba yung sinasabi ko? This is very clear, no? Marami tayong titignan na verses mamaya, no? But the point is, if you are a preacher, if you can be an edification to your church, to a like-minded church, bakit hindi ka dun magpunta? Diba? Bakit hindi ka mag-preach dun sa like-minded believers instead of being at unbelievers church and exposing yourself to a lot of risks, no? Hindi natin ma-judge lahat ng tao na gumagawa nito, but you are exposing yourself to a risk of compromising kung ano yung sinasabi mo, no? For example, halimbawa, tignan natin yung Luke 13 verse 10. Tignan po natin yung Luke chapter 13 verse 10. Luke chapter 13 verse 10. Kung saan po makikita natin sinasabi dito ng Bible, let me read to you Luke chapter 13 verse 10. Si Jesus Christ po ito, no? Sabi po dito, and He was teaching in one of their synagogues on the Sabbath. Ano po synagogue to, no? Ito po yung place kung saan nag-gather yung mga Jews. Ito po ay mga Hudyo. No, hindi po ito mga follower ni Jesus Christ, no? Iba po yung mga Hudyo sa mga follower ni Jesus Christ.
Okay. So, tingnan natin, no? And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and he was bowed together, and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to him, and said to her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Now, tignan po natin sa verse 14. And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the Sabbath day, and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work, and in them therefore come and heal, and not on the Sabbath day. And the Lord answered and said, Thou hypocrite, that not each one of you on the Sabbath loose his ox on his ass from the stall, and lead him away to watering? Now, ano po yung nangyayari dito, no? What is happening in these verses sa Luke chapter 13? Si Jesus, nagtuturo siya sa isang synagogue ng mga Hudyo na alam natin during Jesus time, hindi na po ito God following. No? Hindi na po sila mananampalataya ng Panginoon. Nahaluan na po sila ng Talmud, yung doctrines of men, teaching for the commandments of men. Yung sinasabi ni Jesus Christ, doctrines of men. Kaya, mayroong clear, distinctive between yung mga synagogues ng panahon na yun at yung tinuturo ni Jesus Christ. Now, kung si Jesus Christ, may ginawa siyang isang bagay, no? Hindi yun nagustuhan ng mga Hudyo. No? Hindi siya nagustuhan ng mga Hudyo. And clearly, may kita natin dito, yung ruler of the synagogue, yung ruler ng Jews, hindi nila nagustuhan kung ginawa ni Jesus Christ. Bakit? Kasi Jesus Christ, meron siyang isang bagay na sinasabi na hindi kagaya ng pinapractice ng mga Hudyo during that time. Now, ano yung pinopoint out ko dito? No? Kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon, nagtuturo ng katotohanan, and then you find yourself in a place. Halimbawa, no, naalala ko, no, si Rabbi Zacharias, yung meron siyang scandal na ginawa, no? Na-invite siya sa isang Mormon church. Claim niya yung isang sarili niya as a Christian. Yet, nung pumunta siya sa Mormon church, walang siya sinabing anything na Baptist distinctive. Walang sinabing isang bagay na totoo, uniquely true among the Christians, Bible-believing Christians, na hindi true sa isang Mormon church. Malamang, papasukin ka talaga nila doon. Diba? I-entertain ka talaga nila kasi wala kang isang bagay na sinasabi na nagdi-distinguish sa'yo or something unique about what you preach na hindi kagaya ng tinuturo nila. I guess yun po ba yung sinasabi ko? This is very clear, no? Punta naman tayo sa Acts 9 verse 20. No? Tumingin pa tayo ng isang example ng Bible about this topic. Acts 9 verse 20. Okay? Acts 9 verse 20. Tingnan natin. Okay. Ito po ay si Apostle Paul. Alam po natin to. Si Apostle Paul, right after nung kanyang conversion account. Tingnan natin kung anong ginawa agad ni Apostle Paul. Sabi ito, and so verse 19, and when he had received meat, nakakain na siya. He was strengthened, nagkaroon na siyang lakas. Then Saul, certain days with the disciples, then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Nanatili muna siya sa mga believers sa Damascus. And straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Yung dating bagay na tinuturo ni Apostle Paul, that Jesus Christ is not the Savior, which is what the Jews believe, diba? Ang paniniwala ng mga Hudyo ay si Jesus Christ ay hindi yung Savior. Hindi siya yung Son of God. Yun ang pinaniniwalaan nila. Ngayon, it turns out si Saul or si Paul is also believing the same truth na pino-persecute by the Jews. Diba? Ngayon, ano nang mangyayari dito? Ano natin sabi dito sa verse 21, But all that heard him were amazed, and said, Is not this he that destroyed them, which called on this name in Jerusalem, Jesus Christ's name? And came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests. But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwell at Damascus, proving that this is the very Christ. Now, ano po yung nangyari sa kasunod na verse? No? Tignan natin kung ano yung nangyari sa kasunod na verse. Verse 23. And after that, many days were fulfilled. No? Ano sinasabi na many days were fulfilled? Many days were fulfilled na kung saan si Apostle Paul is continually preaching that Jesus Christ is the Son of God, is the Savior. Ano nangyari? The Jews took counsel to kill him. So, yung bagay na tinuturo ni Paul is very different kung ano yung tinuturo ng mga Hudyo.
No? And kung si Paul, siguro sabihin niya, yung Diyos iisa lang. Siguro may iniwala sila, hindi siya i-persecute ng mga Hudyo. Kasi even the Jews also preach that God is just one. Diba? Iniwala sila, isa lang yung Diyos. Halimbawa, sinabi ni Paul, no? Sabi ni Paul, yung Diyos yung creator. Alam niyo yun, kasi yun nagsasabi lang siya ng mga general truths about what you believe, hindi siya i-persecute ng mga Hudyo. Pero once sinabi niya na Jesus Christ is the Savior, Jesus Christ is the Son of God, God is a Trinitarian God, sabihin niya, halimbawa, no? Jesus Christ is the Savior, Jesus Christ is God-man, Mary is not divine. Halimbawa, sinabi ni Apostle Paul, no, gano'n, no? O kaya sinabi ni Apostle Paul, wala nang speaking in tongues. Halimbawa, sinabi niya, gano'n, no? Ano po yung mangyayari? Of course, ipe-persecute siya dun sa church na tinuturuan niya. Kasi, iba yung pananampalataya nila. No? I guess yung sinasabi ko, this is very easy to understand. Yet, meron pong mga bagay na meron mga tao nagsistruggle to understand this. Diba? Again, saan ka naman nakita ng isang Baptist preacher na magtuturo sa Catholic Church, hired by the Catholic Church? Diba? Wala. Unless nagko-compromise siya, hindi siya nagtuturo ng all the counsel of God. Meron siya mga iniiwasan na topic para hindi siya ma-persecute. Exactly. Diba? But all that live God, they will be persecuted. Sinasabi ng Bible, diba? Ano pa? Tingnan natin yung isa pang verse, no? Sabi dito, ng Bible, sa Corinthians to, no? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. No? It's one thing na magpipreach ka sa lost, but it's also one thing na magpipreach ka sa mga unbelievers sa isang church and think that you are being part of the church during that time. Diba? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Ano bang fellowship ng katotohanan sa hindi katotohanan, and what communion has light with darkness? Unless na lang, maliban na lang kung merong kayong communion. Diba? Isn't that what the verse tells us? Na yung isang tao na may communion, wala talaga dapat. There should be no similarities between a Christian and an unbeliever. Well, alam natin na hindi naman tayo sinless perfectionist na 100% sinless na agad tayo. Nakalis na tayo sa mga kasalanan natin. But the point of this verse, yung sinasabi ng verse na to ay, yung at least sa mga motives nyo, sa mga gusto nyong lakaran, ay iba na. Diba? Meron ka ng desire na gumawa ng, halimbawa si David, no? Si David, nung namatay siya ng anak, o nung nakagawa siya ng kasalanan, nung nirebuke siya ni Prophet Nathan, ano nangyari? Nagdalamhati siya. Kasi naiintindihan niya yung katotohanan na sinasabi ni Nathan, ng prophet, na mali yung ginawa niya, at naiintindihan niya kung ano yung right versus wrong. Ganun din po tayo mga Kristiyano, no? Kapag meron tayong ginagawang hindi tama, yung heart po natin ay nagdadalamhati. Maliban na lang, kung ikaw ay nagpatuloy dun sa sinless na life na yon, halimbawa, nagpatuloy ka sa pagiging drug addict, pagpatuloy ka sa pagiging alcoholic, ano mangyayari? Yung conscience mo ay unti-unting hindi na marirecognize yung right versus wrong. No? Pero in this verse, sinasabi dito na there should be not much similarity between a Christian and an unbeliever. A like-minded believer and an unbeliever. No? Maliban na lang kung yung isang Kristiyano ay namumuhay like an unbeliever. Doon magkakaroon ng similarities. Diba? Now, again, going back dun sa point na ni-raise ko kanina, listening to a sermon by, halimbawa, Brother Matthew Stacey, it's just listening to a sermon by Brother Matthew Stacey. And isn't it the reason bakit tayo okay to gather here at least once a month? Because we understand that it is not the same experience. It's not same as actually being with brethren, nagkakaroon ng service physically. Kasi yun tinuturo ng Bible. Not forsaking the assembling. Nag-a-assemble kayo. Nagsasama-sama kayo. No? At ginagawa niyo yung mga bagay na ginagawa ng church na magkakasama. And, yun nga, no? Hindi tayo content. At least sana nandun pa yung feeling na yun, no? Sana nandun pa yung desire na yun na hindi ako content na basta na lang nakikinig ng preaching. Hindi ako happy na basta na lang may kinig tayo preaching. Walang masama doon dahil it's also impractical naman for us to go to Pasig or to have a church at umattend tayo dun sa Pasig Church na alam naman napakalayo-layo, napakagastos. Hindi yun practical for us.
Kaya nga, tinutulungan din tayo ng mga elders sa Pasig to have this fellowship, to have this communion with believers. Now, yun nga, no, gaya ng sinasabi ko kanina, yung iba nga, kapag halimbawa nakaka-receive sila ng question, halimbawa may relatives tayo, we have relatives asking us, is it okay for me to attend this church? Halimbawa, Bible Baptist Church, o kaya kung ano mang klaseng church siya. Personally, I think, this is my opinion, no? I also think this is Brother Sakay's opinion and Brother Pastor Jimenez. Ang opinion namin dito is, kung yung church naman na malapit sa inyo is right on doctrine, diba? Siguro may konting nuance, halimbawa, let's just say, pre-ted sila, pero right on salvation naman sila. There's no reason for us to avoid that church. Pwede tayong umattend doon, no? Kahit pre-ted sila, kung nag-soul winning naman sila. Kaso ang problema, halimbawa, pre-ted ka na, hindi ka pa nag-soul winning. Diba? Kasi mas importante yung soul winning kasi yun talagang ginagawa ng church. Diba? Kaya, if you find yourself, kaya nga nire-rebuke yan sa Revelation, diba? Dead church na sila. Hindi nila ginagawa yung first works, which is pag-soul winning. No? But again, if your relative, halimbawa, nasa malayong lugar, and that's all that they have, hindi mo naman pwede sabihin, halimbawa, taga Tugigaraw, halimbawa. Hindi, dapat mag-attend ka sa Pasig. Hindi naman pwede yun, di ba? Kung meron church doon sa Tugigaraw, halimbawa, that is like-minded, right on salvation, kahit meron silang mga ibang practices na, okay, sige, so and so, pero right on salvation naman sila, ginagawa naman nila yung works, advise them to go there. Support that church, di ba? Hindi pwede, wala kaming church Wala kaming church, virtual na lang kami. No? Yun yung mga reason. But actually, for most of those people, kaya lang sinasabi na, makikinig na lang kami virtually because it is more convenient. Diba? No? Mas madali kasi na manood na lang manood na lang ng YouTube. Mas may gana lang ako, magluto ka ng pagkain habang nakikinig ka ng service, o kaya magturo ka sa anak mo kasi may assignment habang nakikinig ka ng service because it is more convenient. No? Well, totoo ba na nakakapakinig nga sila ng service, diba? Well, hindi na natin alam yun. Pero, that is the situation for most Christians nowadays. Yun na po yung nangyayari. Now, let's look at Ephesians chapter 4. Punta naman po tayo sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin ko po. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things. Okay? Si Apostle Paul po ito, kausap niya yung local church sa Ephesus. Sabi niya dito, which is the head, even Christ. From whom, sa Panginoon, kay Jesus Christ, the whole body, fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working, in the measure of every part, make it increase of the body, unto the edifying of itself in love. Now, does this sound like a church scattered everywhere? No? Na halimbawa, yung church, okay, nandito sa Cavite, yung isa nasa Laguna, yung isang member niya nandito sa may Manila, yung isang member niya nandito sa may Rizal. No? Ganun ba yung naririnig natin dito? Compacted, jointly compacted together. Yun po yung sinasabi ng Bible. Ay, sabihin, no? Halimbawa ako, no? Halimbawa ako yung isang tao. So, pwede ba yung ulo ko nandun? No? Tapos yung kamay ko nandito, tapos yung paa ko nandun sa bathroom. No? Mag-work kaya yun? Makaka-edit, magagawa kaya nun yung function na dapat na ginagawa nung katawan ko? Diba? Makakapaglaba kaya ako ng ganon? No? Yung kamay ko nandito, o kaya makakapagturo kaya ako sa inyo ngayon? Na yung ulo ko nandito, yung kamay ko nandito. Hindi, no? Kasi every part ng body ko ay kailangan ko to perform a function. Let's just say yung kamay ko nandun, no? Putol. O siguro sakit nun sa akin, makakapagturo kaya ako na maayos? Of course, hindi, no? Ano yung nilodrive kong point dito? At least in this verse, tinuturuan tayo na sa Ephesians chapter 4 na yung isang church, isang local church ay magkakasama in one place. Magkakasama sa isang lugar kung saan that place allows them to perform the things that they need to do. Diba? How about being sync with the church? Diba? Yun yung function ng church Maging at sync ka kung ano yung dapat mong gawin. Do the work with the church members. Ano pa? Listening to their supplications, diba?
Isang example nito, no? Halimbawa, no? Pag nakikinig tayo ng preaching, wala tayo ginagawa to, nakikinig tayo ng virtual preaching sa YouTube, no? Meron doon mga taong nagchat-chat, di ba? Nagchat-chat sila live. Halimbawa, sabihin, Sister May, hello. O kaya, Sister, hindi ko alam kung anong pangalan man. O kaya, Brother Ben, Brother Reuben, halimbawa, Brother Mark. Chat sila sa mga gano'n, no? Bakit gano'n, no? Kasi alam nila na, meron silang presumption or assumption na believers din yun. Di ba? Totoo yun. Now, pag samasamahin natin sila sa isang kwarto, ngayon, halimbawa, magkakilala ba sila? Di ba? Alam ba nila kung saan sila nakatira? Alam ba nila kung ano yung ginagawa nila? Hindi, di ba? Kasi virtually lang sila nagkakasama. Di ba? Ano yung pinupoint ko dito? Yung virtual na nakikinig sa mga services, wala pong masama doon, no? But if you think that's a good substitute or alternative for being at church, then you're missing the point. No? Hindi po 'yun totoo, hindi po 'yun katotohanan, hindi po 'yun tama, 'di ba? Halimbawa ako, isa pang example, 2017 nakikinig na ako kay Pastor Steven Anderson, no? Pero yung mga tao dun sa simbahan nila, hindi mo sabihin doon nakakilala ko na yung mga tao na 'yun. No? Baka pumunta ako doon, 'di ba? Pumunta ako sa Faithful Word Baptist Church. So, sino ka ba? 'Di ba? Pag kaya dito, hindi namin alam, sasabihin ko, nagpipreach ako dun sa may sa may Cavite. Wala silang pakialam kung nagpipreach ako dun sa may Cavite, dito sa may Cavite. Hindi nila ako kakilala. And the point of church is to do service, to have fellowship, magkakilala kayo. Diba? Hindi sa, again, no, yung ginagawa halimbawa ngayon natin ngayon, no, nagpipreach ako sa inyo. No? Hindi lang naman yun yung ginagawa ng church. Marami pang ibang bagay yung ginagawa ng church. So, balik tayo sa Acts chapter 2. Let's go to Acts chapter 2. Basahin po natin yung verse 41. Basahin ko yung verse 41. Sabi po dito, Then they that gladly received His word, mga believers, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay. And they continued steadfastly in the apostles' doctrines and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. What can we see here? Ito po yung mga bagay na ginagawa nung early church that time. Breaking of bread, nag-gather sila, meron sila mga common things na ginagawa, nagkakaroon sila ng fellowship, doctrine, nagtuturo sila ng mga doctrine ng Panginoon. And what we can see here is another purpose of having a specific place. Purpose nung component ng church, which is place. Ano yung purpose niya? Nagagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila. Isa pa, it is also a purpose of a common place or a specific place to find comfort. No? Nakakahanap tayo ng comfort doon sa place kung saan nandun yung believers. Diba? It is one thing na ma-comfort tayo ng isang preaching. No? Ano yung sabihin na comfort ka ng preaching? Halimbawa po, no? Tayo, alam natin, like-minded tayo. No? At least, yun yung hope ko, no? Like-minded tayo. Pare-pares tayo ng pininiwalaan. Ngayon, kapag may nagpipreach sa atin, na nagsasabi, halimbawa, yung isang preaching last time, no? Why people don't spank their children. Halimbawa, yung preaching ni Brother Saki, no? Bakit daw yung mga tao hindi spank yung children nila? Ngayon, for us people, na itinapalo natin yung mga anak natin, dahil naiintindihan natin yung significance nun, that it is a biblical truth, na-comfort tayo pag may narinig tayong ganung preaching. Bakit? Kasi yung mga ibang tao, pinapersecute tayo for doing that. No? Pinapahirapan nila tayo, ginagawa nila tayo ng issue kapag mayroon tayong mga bagay na ginagawa tama naman. Halimbawa, kapag yung isang pamilya, bumukod sa pamilya nila, sa extended family nila, kadalasan nila sabihin dyan, ay, hindi nyo na kami family. No? Nagkakatampuhan. Kapag kayo bumukod, pwede naman kayo dito, magsama-sama tayo dito. Eh, di ba yung sinasabi ng Bible? Leave his father and his mother and cleave into his wife. Yun ang sinasabi ng Bible. Bumukod kayo kasi pag nanatili kayo dun sa place na yon, magkakaroon kayo ng difficulties, magkakaroon kayo ng challenges. It would be very difficult for you to raise your children in a godly way. Diba? Kasi alam mo naman natin yan, yung mga lola, mga lolo, yung spoil nila yung mga anak nila. To the point na hindi nila naiintindihan yung implications nun pag lumaki yung mga bata. Diba? Alam natin yan. Now, it's comforting, diba? Kapag nakakarinig tayo ng ganung preaching. But it's also comforting kapag nakakasama mo yung brethren mo, ay bro, na-experience ko rin yan. Nag-soul winning kami, pinapaalis kami. Yung kahit yung mga ganung bagay, nakaka-comfort siya, diba?
Kasi yung mga pinagdadaanan ng kapwa mo mananampalataya, yun din yung pinagdadaanan nila. Di ba? Let's look at Acts chapter 16. Acts chapter 16. Nasa first point pa lang po tayo, no? Meron po tayong 2 other points pa. But, let's go to Acts chapter 16, verse 37. Sabi po dito, but Paul, Acts chapter 16, verse 37, but Paul said unto them, they have beaten us openly. Ito po yung panahon na si Paul po ay kasama niya sila Silas, pinersecute sila, no? Ay nangyari dito, openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison, and now they thrust us out privily. Pinapalayas nyo kami dito, pinapaalis nyo kami in secret, pinersecute nyo kami, you persecuted us in public. Diba? And now they thrust us out privily. And nay, verily, no, sabi ni Paul, no? Sabi niya, but let them come themselves and fetch us out. Hayaan nyo sila to go here and publicly also put us away. So yun po yung sinasabi ni Apostle Paul. Now, let's go to verse 38. And the surgeons told these words unto the magistrates, and they feared, and when they heard that they were Romans, and they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city. And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia. In this case po, kung saan sila nag-gather, sa bahay ni Lydia. Para pong dito, sa bahay po ni Brother Joseph and Sister Jackie. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. No? Hindi naman sila pumunta sa bahay ni Lydia, tapos nakinig lang service online. No, hindi po, no? Paano sila kinomfort? Because there are brethren, like-minded brethren, who comforted them, in-establish sila na, tama yung ginagawa ninyo, na-persecute kayo. No? Na-persecute nga lang kayo. But it is a sign that you are doing the right thing. No? Christianity is, for the most part, counterculture po yan, no? Yung mga bagay na tinuturo po ng mundo ay very different sa kung ano yung tinuturo ng Christianity. So it just makes sense for us to be persecuted or to be told na, ay, weird mo naman, strange mo naman, ginagawa niyan. Strange nyo naman, hindi kayo umiinom. Strange nyo naman, ang horny nyo naman, Bible kayo. Diba ganyan yung mga sinasabi sa atin, no? Now, before we get to the next point po, no? Ang isa pa pong purpose ng place or having a specific place is it also prevents us from unnecessary noises or even people who wants to hinder God's work. No? Tingnan naman natin sa Acts chapter 17 naman, yung kasunod lang na chapter. Verse 1, no? Basahin ko po sa inyo, Acts chapter 17, verse 1, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them to preach sa mga synagogues, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. Again, yung tinuturo po dito ni Apostle Paul is very different from kung ano yung tinuturo ng synagogues. Kaya nga, siya nakikipag-reason with them. Kung hindi siya nakikipag-reason with them, malamang ina-accept na lang siya kung ano yung mga tinuturo ng Jews that time. Let's continue. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks, a Greek multitude, maraming nanampalatayang Gentiles, sabi dito, Greek multitude, and of the chief women, not a few. Sabihin, not a few, maraming nanampalataya. But the Jews which believe not, move with envy. Bakit ba sila move with envy? Because the Jews wants to have more population than the Christianity. Mas gusto nila, mas marami silang following. Hindi na po yung uso ngayon sa panahon natin ngayon, no? Marami ang followers. No? It's about the numbers. Mas marami kang followers, feeling mo, mas tama yung ginagawa mo. At yun po yung ginagamit din ng social media, no? To deceive Christians. Kapag mas maraming gumagawa nito, maraming ipag-vaccine, okay, maraming gumagawa ng mga ganitong bagay, praise and worship, yung mga drums, uso na to, no? Mas maraming gumagawa nito, mas tama. Actually, hindi po, no? Again, Christianity is for the most part, counterculture. Ngayon, ano sabi ng mga Hudyo dito? Took unto them then certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason,
and sought to bring them out of the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city. Imagine, no? Si Jason yung nagmamay-ari ng bahay. Huwag naman sana si Brother Joseph, alisin dito para protektahan ako, no? Kung naman po sana ganun yung mangyari. Pero ganun po yung nangyayari dito. No? Basahin natin. These that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason hath received. And these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rulers of the city, and when they heard these things, and when they had taken security of Jason and the other, they let them go. Ano po nangyari? Si Paul and Silas, nanatili sila, they were being protected by the house nung family ni Jason. Doon sila nanatili, no? At ano nangyari? Pinersecute nila si Jason for that. No? Pero makita natin dito, yung place serves another purpose, which is a protection from them. Kung wala silang place kung saan nila ginagawa yung bagay na yon, it is very easy for the persecutors, for the Jews, during that time, to disrupt their service, to disrupt what they're doing. So we see here, first component of local church is a place. Marami siyang purpose. Again, purpose ng place is to be able to do the common things that the church needs to do. It also serves as a place where they can find comfort. It also serves as a place where they can be kept secure from unbelievers. Or kung sino man yung mga actually hindi naman unbelievers nagper-persecute sa mga Christians, eh, diba? Kadalasan yung mga reprobates yung nagagalit sa mga yung mga tinuturo ng Biblia. Diba? Diba? Nag-preach ako sa labas about against homosexuality. No? Hindi naman mga unbeliever yung mag-welga dyan. Yung mga kapwa nila homosexuals din na gusto maghinder dun sa katotohanan na yun. Now, let's go back to Acts chapter 1 verse 13. Tignan po natin yung next component of a local church. Next component of a local church is found in verse 13 and 14. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, James, son of Alphaeus, Simon Zelotes, and Judas the brother of James. And these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus, with his brethren. Mga kapatid daw ni Jesus Christ. The next component of a local church we can see here are the members. It's not just members, but the members in particular, very particular, kinakut yung mga pangalan kung sino yung mga members. Halimbawa po sa atin, kung mag-gather tayo dito, Brother Joshua, Sister Jackie, Brother Joseph, si Jamel, si Zoe, Sister Sarah, nini-name nila. No? So, this is like conducting a census. Diba? Pag nagkakaroon ng census, pupunta yung mga yung mami ko po dati, Philippine Statistics Office, ginagawa niya, census sila, pupunta sila sa mga bahay-bahay, bibilang na, sino kayo dyan, ilang kayo dyan, bilangin nila, minsan sinusulat yung mga pangalan, minsan hindi. And why do you think si Luke, again, we discussed na sa isang service natin, si Luke is very detailed person, no? Bakit kaya niya, sinusulat pa yung mga pangalan in verses 13 to 14, di ba? Pwede niya namang sabihin, Peter with the other believers. So Peter with the other followers of Jesus Christ, right? Pwede naman nilang gawin yon. I think the reason why Luke did this or wrote the names, the specific names, the particular names, is to make Theophilus understand that these are the same people na kasama ni Jesus Christ sa Luke chapter 6. Tingnan po natin yung Luke chapter 6. Except Judas Iscariot, no? This is for continuity purposes. Para malaman kung sino yung mga nagpatuloy, sino ba talaga yung church members na nandyan pa rin. So, tingnan natin sa Luke chapter 6, verse 12 to 16. Luke chapter 6, verse 12 to 16. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Hinabad niya na apostles. And these are the same names na kinote doon sa Acts chapter 1, verse 13. Except, of course, Judas, who is the traitor. Diba? Punta tayo sa John chapter 17, verse 12. John chapter 17, verse 12.
Okay? John chapter 17 verse 12, the Bible reads, "While I was with them in the world, I kept them in my name, in thy name, those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled." And it helps reinforce these verses, yung details na binibigay po sa atin ni Luke the writer, reinforces that none of these were lost except Judas. Diba? Church members are the building blocks of the church, no? Hindi yung place, but the actual church members, the believers, the like-minded believers na bumubuo doon sa body of Christ. And just imagine, no? It's embarrassing actually, no? Halimbawa, yung church, no? Halimbawa, nasa langit na tayo, no? Sabi ni Jesus Christ, ito yung church in Pasig. Church in Cavite, halimbawa, no? Halimbawa lang nagkatotoo to, no? Kung gusto natin mangyari. No? Ang mga nanatili doon, si Sister Sarah, si Brother Ralph, si Brother Joshua. Tapos halimbawa, hindi ako nabanggit. No? Diba it's embarrassing na biglang hindi ako mababanggit, hindi ako nagpatuloy. So, and there is a purpose kung bakit nini-name nila yon, no? Kasi, of course, for tracking purposes, para malaman nila kung sino yung nandyan pa, sino yung dapat nilang kamustahin, sino yung dapat nilang alalayan, sino yung wala, sino yung problema, sino yung makaka-attend, sino yung hindi makaka-attend. And it also helps in giving opportunity for those church members, particular church members, to be able to help in the different tasks of the church. No? So, makikita natin yan sa Acts chapter 6. Let's go to Acts chapter 6. Basahin ko na po while you're going there. Acts chapter 6. And in those days, verse 1, when the number of the disciples was multiplied, rumami na sila, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews. Bakit? Kasi may mga Hebrews, may mga Hudyo, mayroong mga Gentiles. Magkakaiba sila ng alam gawin. Magkakaiba sila ng culture. Okay? Because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12, kasama na po dito yung kapalit ni Judas, no? Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, "It is not reason that we should leave the word of God and serve tables." Ano sinasabi dito? Merong ibang bagay, there are other things that the church should also do. Minister, halimbawa, ito pong ginawa ni Brother Joseph, di ba? Mulong siya. Mamaya, kakain tayo. May mga magsuserve ng pagkainan, mayroong mga nag-ayos ng upuan. All of those are part of the ministries of the church. No? Hindi lang po yung pagpipreach. If you're able to do something for the church, go ahead and do it. No? And if we know our church members, if we know our abilities, if we know what they can do, what they cannot do, if we know where they excel at, diba? Diba? Magaling na sa customer service. Baka pwede kang mag-usher sa isang church, diba? Yun yung function mo. Pwede mong dalhin yun sa simbahan. Kung yun yung ginagawa mo for your profession. And, for example, let me give you an example. Halimbawa, no? Yung right hand ko injured. Halimbawa, yung right hand ko injured. Do you think I can play basketball? Makapag-shoot kaya ako sa tingin nyo? Sabi ni Joshua, hindi. Pero actually, left-handed ako. Kaya kaya ko pa rin. So, ano yung ibig sabihin doon? Yung sinasabi ko po dito is malalaman natin kung ano yung kaya natin gawin kung alam natin yung body parts natin. Kung alam natin kung ano yung kaya natin gawin. No? It's actually a trick question. No? So, don't feel bad about it. No? Kasi, ang gusto kong i-bring up na point doon is kaya ko pa rin mag-shoot kasi left-handed ako eh. Alam ko kung ano yung kayang gawin ng kamay ko at kung ano yung function na ginagawa ng right hand ko na hindi ko naman siya kailangan for basketball kasi hindi naman yung ginagamit, pangalalay ko na siya for basketball. It allows us to be able to understand kung ano yung kayang gawin ng church natin at every phase of a church maturity. No? So, ano yung kaya natin gawin. Ngayon, paano ko nalaman na kaya ko pa rin mag-shoot? Diba kasi alam ko kung ano yung meron ako. Alam ko kung ano yung mga members na kasama ko. Alam ko kung individually, kung ano yung kaya nilang gawin, alam ko rin yung hindi nila kayang gawin. And so, the more engaged members we have, mas marami tayong engaged na members, mas marami ring magagawa. And take note, engaged members. Kasi meron din tayong hindi nawawala sa church, yung mga members na, okay, members sila, but
ayaw nila mag-participate. No? Maybe it's a matter of time para sila ayaw mag-participate, but if encourage you, no? Kapag meron kayong kayang gawin, we do it as a service. And again, hindi lang naman during Sundays tayo nakakapag-serve. Diba? Ang pagiging part of a body of Christ is not just during Sundays. No? Marami rin tayong ministry na nagagawa sa mga family members natin, di ba? Each member of the body of Christ in a local church setting has a function to play. Depende kung ano po yung skills or talents na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, no? Basahin ko po sa inyo sa 1 Corinthians chapter 12, no? 1 Corinthians chapter 12. But now had God set the members, every one of them, in the body. Verse 18 po ito. If you want to go there, 1 Corinthians chapter 12, verse 18. As it had pleased Him. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun yung binigay niya. Diba? Verse 19. And if they were all one member, where were the body? Kung lahat sila, preacher, sino yung makikinig? Kung lahat sila, listener, sino yung preach? Kung lahat sila nag-serve sa table, sino yung mag-aaral dun? Sino yung mag-aaral for the Word of God? Sino na ngayon yung mga tao na mag-serve sa tables? Kagaya nung common challenge na experience ng early church, diba? Yung Galatians and Hebrews na nabasa natin earlier. Okay? Tuloy pa natin, verse 20. But now are they many members, yet but one body. The eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of thee, need of you. Kasi magkakaiba sila ng function na ginagawa. Hindi na po natin itutuloy itong succeeding verses, no? Pero maganda po itong verse na to, no? And now, ano po yung mga nakikita natin? Halimbawa po, there are some scientists today that believe that there are organs of the body or parts of our body, physical body, that are useless. No? Yun po yung pinaniniwalaan ng modern science today. And they call it vestigial organ. No? Vestigial organ. Yun po yung tawag nila. Basa po ako ng articles, no? Isang article. And this is, hindi po ito Christian article, no? But it lines up with what the Bible says. Kasi yung sinasabi ng Bible dito sa binasa natin, yung head hindi niya pwedeng sabihin dun sa pana, wala kang function to play. Useless ka, hindi kita kailangan. Because every part of the member, or every part of the body of Christ has a function to play. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, dito lang ako. No? Upo lang ako dito. Lahat merong function to play. And kung yung analogy, if the Bible's analogy, or yung analogy that the Bible shows us is the body of Christ, it just makes sense for us to look at actually the body of a human being to see whether meron nga tayong useless organs. So, again, yung belief ng ibang scientists today, merong vestigial organs or mga useless organs. So, tingnan natin itong article. Basahin ko, no? For years, the human appendix natin, was held up as a classic example of a vestigial organ. Meaning, ang paniniwala back then or right now is that there are organs, yung appendix is a useless organ. Now, or at least a poor design. Ngayon, ang sabi dito, the appendix is sometimes removed as a result of inflammation or tumors without any noticeable side effects. No? Wala naman daw side effect kapag tinanggal yung appendix. This supposedly is evidence. Again, supposedly. Yun yung pinaniniwalaan nila na evidence that the appendix is a superfluous organ, useless organ. However, again, this is not a Christian article. More recent studies have suggested that the role of the appendix is to store beneficial bacteria used to repopulate the digestive system after illness. So, meron pala siyang function talaga. Diba? Meron talaga siyang function na hindi yun yung pinaniniwalaan ng modern science. Surgical removal is still needed in case of infection, but the organ is not in fact without a purpose in the design of the body. So again, if you look at God's creation, yung isang katawan ng tao, we see that there is no part of the body that is useless. At ganun din sa simbahan ng Panginoon, sa isang local church. The Bible is very clear that every part of the body has a function to play. Ngayon, balik tayo sa Acts chapter 1, verse 15. No? Magpo-proceed na po tayo, patransition na po tayo doon sa
third point. We talk about the place as an important component of the local church and also the particular members. Ang kasunod po is yung purpose of the church. But before we get there, meron muna tayo mga titignan na points dito sa kung ano yung nangyari sa Acts chapter 1 verse 15. Basahin natin. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about 120. Verse 16, men and brethren, the scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. What we can see here, what we recognize here is Peter understanding or at least recognizing, emphasizing the fact that si David, when he wrote Psalms or this portion of Psalms, is guided by the Holy Ghost. No? Ito po yung tinatawag natin as a doctrine, inspiration dun sa salita ng Panginoon. Okay? Inspiration. Inspired by God. No? Now, let's continue. For he was numbered with us and had obtained part of this ministry. Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. It's difficult to understand po, no? Because we know that si Judas Iscariot, he hanged himself. It's quite challenging for us to understand na kung paano nangyari na yung ulo niya yung nauna. Pero, meron pong ibang details na mabasa rin natin later sa Matthew, but it doesn't really explain it kung paano. But for me, ang opinion ko po, every time I read the Bible, if it's not detailed in the Bible, then it's probably not important, no? Kasi again, nakita nga natin sa John, di ba? Sinasabi dun sa John, paraphrase po ito, no? Na kung saan, sinasabi ni John, yung sinulat niya, kung sinulat ko lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus Christ, ay hindi kaya, no? Kaya, anong ibig sabihin nun? Ano sinasabi dun ni John? He's simply saying that I only wrote about things that are important to you, no? Yun din po yung nangyayari dito. But let's continue. Verse 19, and it was known unto the dwellers of Jerusalem, insomuch as that the field is called in their proper tongue, Chaldea, let's say, the field of blood. What's happening here, no? Pinangyari dito. We see the disciples are in a kind of situation where they are on their own. Wala na po si Jesus Christ. Again, ano sabi ni Jesus Christ? Wait for the promise of the Father, yung Holy Ghost. And then yung function of the Holy Ghost? The function of the Holy Ghost is to guide them into all truth. To make them remember kung ano yung kailangan nilang gawin. The things that they need to do. So, there is a transition point here wherein wala silang Jesus Christ to guide them, wala pa rin yung Holy Spirit to guide them. So, they are kind of on their own. Lahat ng mga bagay na ginagawa nila, lahat ng mga bagay na sinasabi nila is not guided by Jesus Christ, is not guided by the Holy Ghost. Now, why am I saying that? Diba? Kasi, I have this belief na yung process on how they replace Judas is not actually biblical, but also not necessarily incorrect. So, we're gonna delve into that, no? Excuse me. Sabi po sa John, no? Let me read to you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yung mga bagay na kailangan yung maalala. Sinabi ko sa inyo, it is the Holy Ghost who will guide you, who will make you remember what those are. Again, there are time na wala pa po si Holy Ghost. And take note, this is not the first time that this happened to them where the disciples are not being guided by Jesus Christ nor the Holy Ghost. Ano po yung instance where this happened? We can also remember John chapter 21, during the last chapters of John, wala po si Jesus Christ doon. And what did they do? They end up returning to their old profession, which is fishing. No? Nung nawala na yung kanilang leader, hindi na sila nagpatuloy dun sa kanilang gawain. And I can understand this. No? We can understand this. Say, for example, you're in an organization na wala yung leader nyo. Of course, you're gonna have a hard time understanding ano ba yung next steps natin. What should we be doing? Diba? Diba, ikaw, nawalan ka ng tatay, nawalan ka ng nanay. It's very challenging for you
halimbawa, bata ka pa, to know what should you be doing. At napunta sila doon sa ganong circumstance. Maliban na lang, kung very matured ka na as a child, alam mo na yung dapat mong gawin. So what happened? They went back to their old profession. But this time around, we can see Peter standing up, leading. Kasi nung time na yun, siya pa ngayon nahuna eh. Diba? Sabi niya, balik ako sa pangingisda. Ngayon, we can see na si Peter ay nagpatuloy na siya. He acted as a leader, he stood up as a leader to guide the early church, yung silang 120, to do the right thing. No? But, let's continue, no? Halimbawa po nito, no? Isa pang example na siguro nagme-make sense. Halimbawa, nagtake ka ng driving lesson. Yung theoretical driving lesson. Okay, kasi po, bibigay ko to example kasi nagtitake ako ng practical driving lessons, no? But, syempre, gagawin mo, nag-aaral ka, kikinig ka sa lesson, napakatagal na lesson, and then magpa-practical driving lesson ka naman. Yung teacher mo, yung professor mo magtuturo sa'yo, hindi ka nila sisigawan, kagaya ng tatay mo. Kapag halimbawa, may mali kang ginagawa. Lasa yung mga tatay, may kagalit, no? But, halimbawa, natapos na yung practical driving lesson mo, and you're on your own. It's natural for you to feel kind of lost kapag nandun ka na sa daan. You're gonna have time understanding saan ba ako dapat tumitingin. Hindi kagaya during the time when you still have your teacher. Hindi niya, look at the signs, look at the blah blah blah, kung ano na, go na, stop na, ano nang mangyayari. Tignan mo yung side mirrors mo. Diba? There's no one to guide you while you're already on the road. Diba? It's quite challenging. At nandun sila sa ganong situation. At yun yung nangyari sa kanila. That's why I can understand kung bakit yun mangyayari. But again, this time around, at least si Peter is doing the right thing, leading. Diba? Kasi yun rin naman sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Eh. Feed my lamb, feed my lamb, feed my lamb. Diba? Sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Okay. Let's continue, no? Sabi po dito, ano ba yung verse na kino-quote dito ni Peter? Sabi dito, sa Psalms to, no? Sabi niya dito, balik tayo sa verse 20, Acts chapter 1, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Whereof of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John, unto that same day he was taken up from us, one must be ordained with a witness with us, to be a witness with us of his resurrection. Now we see here, si Peter setting a few criteria on who should be the replacement of Judas Iscariot. No? Sabi niya, he should be someone who was with us during the time Jesus Christ was baptized until the time that he was taken up. Now, if you look at Matthew, no? Matthew chapter 10, si Jesus Christ, he never mentioned a criteria kung sino yung dapat na maging apostle. No? Wala naman siyang sinabi, hindi, kailangan samahan niyo ako hanggang sa pagdating. No? Wala siyang sinabing ganon. And, hindi niya rin naman sinabi na kailangan for you to be an apostle, or if you want to replace Judas, hindi nga siya nag-mention that they have to replace Judas eh. Diba? But there is biblical precedence or biblical truth kung bakit nila kailangan talagang i-replace si Judas. But what I'm against is kung paano yung process nila ng pag-select. No? Hindi yung kung ni-replace ba nila or hindi. Bakit? No? Kasi tingnan natin yung Matthew chapter 19. Let's look at Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Basahin po natin, verse 28. And Jesus said unto them, verily I say unto you, Matthew chapter 19, verse 28 po, verily I say unto you, that ye which have followed me. Actually, ito po yung criteria ni Jesus Christ, no? Ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, he also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. No? Of course, we know na hindi po si Judas Iscariot yun. No? At it's, akin, personally, no, I don't believe na hindi po ito yung replacement, si
Yun, Matthias, no? So, bakit ganon? Bakit sa tingin ko hindi? No? Kasi very surprising. Ang ine-expect ko, si Apostle Paul yun, no? Pero probably, mali din ako, but I'll share some verses which could support this theory that I have. No? Again, I'm not against them replacing si Judas, which is, kasi sinasabi na ni Jesus Christ, mag-judge kayo ng 12 tribes eh. Meron talagang 12 apostles that will perform a role in Revelation. Na sila talaga yung mag-judge. No? Ito, kino-cross-reference ko lang po yung actual na sinasabi doon. So ngayon, bakit yun important? Kasi meron talagang tao na gagawa nung function na yon. And nakita natin, si Peter nasa ng few criteria, but I don't necessarily agree dito sa mga bagay na to. Kasi doon nakita ko, doon sa Matthew 19, if you recall, sinabi doon, kung sino sa inyo yung nag-follow. And si Paul, ay highly believe na si Paul po yung dapat na replacement ni Judas Iscariot. So, tingnan natin yung mga ibang verses, no? For example, Romans 1:1. Okay? Romans 1:1. Lahat po ito ng introduction ni Paul sa kanyang epistles. Romans 1:1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Okay? Sabi niya na, apostle siya. Pero si Paul ba, is he a person who was with them during the time of Jesus Christ baptism? Hindi. Diba? Hindi naman siya kasama doon. Hindi rin naman siya kasama nung nag-ascend si Jesus Christ. But why is he calling himself an apostle? Diba? Kasi si Jesus Christ, tinawag siya na apostle. Inappoint siya na maging apostle to the Gentiles. Ano pa? 1 Corinthians 1:1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God. 2 Corinthians 1:1, Paul an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother. Ephesians chapter 1, Paul an apostle of Jesus Christ by the will of God. Galatians 1:11-12, But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught, but by the revelation of Jesus Christ. Ito po ay mga bagay that Jesus Christ revealed unto him. And he is also an apostle who followed Jesus Christ. No? Pakikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 11. Basahin natin. Ano yung mga catchphrases dito ni Apostle Paul? No? Kasi si Apostle Paul, kaya niya sinasabi, actually, he had a challenging time nung siya ay nagpipreach. Kasi sinabi ni Peter, hindi yung mga apostle. Ito yung mga nakasama namin during time of Jesus Christ. Kaya dun sa Corinth, if you read yung 1 and 2 Corinthians, dinedefend niya yung apostleship niya. Kasi nasabi ng mga nung ibang mga tao na, ay, weak naman siya eh. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siya talaga apostle. Kaya he had to defend his apostleship dun sa kanyang letter. Kaya nga sabi niya, pagpunta ko dyan, papakita ko sa inyo na hindi ako weak in hindi ako magaling lang sa pagsasalita, sa pagsusulat, no? I can also minister publicly. Ngayon, let's go to 1 Corinthians chapter 11. Kita po natin dito yung catchphrases ni Apostle Paul na dinedefend niya na siya rin naman ay sumusunod sa Panginoon. Be ye followers of me. Verse 1. Even as I am also of Christ. Ephesians chapter 5 verse 1. Puntahan po natin. Be ye therefore followers of God as dear children. Okay? Kita po natin yan, no? Again, punta po tayo sa Philippians 3:17 naman. Philippians 3:17. Ang sabi dito ni Apostle Paul, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Again, balik tayo sa Matthew chapter 19, no? Matthew chapter 19. Ano po yung point na dinadrive ko dito? I believe na yung pagiging apostle po, it's about following Jesus Christ. At yun yung criteria na sinabi ni Jesus Christ. For you to be able to judge yung 12 tribes, ay kailangan isa kang tao na sumunod sa akin. Matthew 19 verse 28, Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me. Yung sinabi dito, that ye who have been with me from the start or of my ministry nung binaptize ako ni John. Hindi po yung ganun sinabi niya, no? And sino ba yung nag-make ng calls dito? No? Who makes the calls here? Sino yung tumatawag sa kanila? Sino yung nagsabi sa kanila, okay, kayo yung apostles ko, kayo yung gagawa nito? Sino?
Diba? Si Peter ba? Hindi man si Peter, di ba? Si Jesus Christ. Kaya, and we see that same pattern na ginawa ni Jesus Christ kay Paul, di ba? Doon sa Damascus, road to Damascus. Tinawag niya si Paul. No? Tinawag niya si Saul. Why are you kicking against the pricks? Sinabi ni Jesus Christ, di ba? Again, I'm not dogmatic about this. Probably other preachers in the same circle have different opinion about this. But this is just my opinion. But ang pinag-aaralan po natin dito is at least Peter stood up to lead kung ano yung dapat gawin ng church. Okay? Nagpatuloy sila in breaking bread, in preaching the doctrines. And yun nga, kagaya na sabi ko, there are plenty of things that can be considered here sa verses na to, Acts 15 hanggang 24. But let's move on to the third component. Again, we talk about place, we talk about the particular members. Ano yung purpose ng place? Its function is for us to be able to gather as one, preach, have fellowship with each other, know the supplications of our brethren, also do the work. And how about yung particular members? Ito yung building blocks ng church. Diba? Ito yung talagang members of the body of Christ. But, really, I think, what's really the most important component of the church is its purpose, which is the third component po na i-discuss natin. Because, bakit yung purpose? Kasi kung wala namang gagawin yung church, if the church has nothing to do, why have members, diba? Why have the body? Why have a place for you to gather? Kung wala na bang ginagawa talaga yung isang simbahan, which is most churches today, bakit pa sila nag-gather? Diba? Kasi yung church po ay meron tayong ministry na ginagawa yung Panginoon. Like for example, si Jesus Christ, hindi naman, Jesus Christ is the ano nga yung believers? Body of Christ. Si Jesus Christ, his body when he was here is used to minister to other people. Diba yung ginagawa ni Jesus Christ? To win souls. To bring souls to the Father. Diba? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. Sinabi ni Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ, hindi naman siya yung body ni Jesus Christ. Hindi naman yan nag-stay dito para magpakasarap. Meron siyang ministry na ginawa. Nag-win siya ng souls, nagturo siya, nag-feed siya ng may hirap, di ba? Nag-expose siya ng false doctrines. Nag-expose din siya ng true doctrine, kaya siya kinagalitan ng mga tao. At yun yung ginding ginagawa ng church. Ngayon, tayo yung extension ng body of Jesus Christ on earth. Now, why does the church even exist? Pag-aaralan natin mamaya. Because meron siyang different function. Why does Peter even feel obliged to replace Judas? Diba? Bakit ba feeling niya kailangan niya i-replace si Judas? Kasi yung sinasabi ng Bible sa Psalms, diba? Kailangan palitan yung bishopric. And why para ano yung purpose ng isang bishop? To perform a function. Diba? Para sa church bishop, meron siyang function. Diba? Yung padayagon lang yun. Meron kailangan gawin yung 12 apostles. Diba? At meron din tayong kailangan gawin. It's like in a job. When someone leaves in an organization, there has to be a replacement. Magkakaroon sila ng open role, maglalagay sila sa job street, sa Indeed, kung saan-saan. Kasi kailangan nilang may isang tao na mag-fill ng role. Unless, hindi naman pala kailangan yung role na yun. Diba? So tama lang, nag-resign siya. But if that person resigns at kailangan palitan yung role, kailangan talagang palitan yung role kasi magkakaroon ng disruption dun sa kanilang ginagawa. Diba? At hindi lang naman yon sa work. Ganun din sa church. Kaya kung kailangan nilang palitan si Judas, kailangan nilang gawin yun kasi kailangan nilang i-perform yung role na dating ginagawa ni Judas. It would be very challenging for them kung 11 na lang sila. Diba? And, okay. Let's continue, no? Ano ba yung sabihin ng apostle? Apostleship, diba? Sabihin ng apostleship is to be sent. No? To be sent. And sent for what? Sent to minister, to deliver our work, to do our work, to perform our work. Tuloy natin, no? Kagaya dun sa Acts chapter 2, verse 42, ganito po yung sinasabi ng Bible, they continued steadfastly, nagpatuloy sila. They continued in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. And yun nga, kagaya na sabi ko nina, the reality is the place and the members is there for a specific purpose. Now, ano yung purpose na makita natin dito? At least sa Acts chapter 2, verse 42, we see, tignan po natin, no? Acts chapter 2, verse 42,
Apostles' doctrine. Teaching biblical doctrine. Diba? Fellowship. Having fellowship with like-minded believers. Breaking of bread. Observing the Lord's Supper. And also having meals with the church. Ano pa? And in prayers. Prayers and in supplication. Anong ginagawa nila? Naiintindihan nila kung ano yung mga panalangin. Dinidingin nila yung panalangin ng bawat isa. Iintindi na, ano ba yung supplication? Kung ano yung mga pangailangan, pinoprovide nila at pinapanalangin nila. Yun yung ginagawa ng isang church. Ganon din yung makikita natin sa Acts 1 verse 14 na nadaanan natin kanina. Okay? Let's continue, no? Alam nyo, no? It's belaboring na to explain kung bakit pa sila kailangan magpatuloy, no? Kasi sometimes yung mga churches, iniisip nila na, okay, ganito na lang to. It's a chore. Attend tayo ng church, attend tayo ng service, after ng service, uwi na tayo, pahinga na tayo, maroon tayo ng NBA. Dati, ganun po yung church na na-attendan ko, no? Maroon na ng UFC, martial arts, no? Pagkatapos ng service. Pero yung church po, meron talaga silang ginagawa. And in 2020, ganun na po yung church. Well, actually, wala na ang congregation. Kadalasan yung mga churches nowadays, hindi na sila nagpapatuloy doon sa breaking of bread. Minsan, hindi na lang sila. Minsan, hindi na sila nagpapatuloy doon sa pagtuturo ng doctrines, pagsusoul winning. Pero yun nga yung Great Commission, di ba? And continuing steadfastly is very important in every church. Di ba? Saan ka naman nakakita na yung church ay, parang halimbawa, no, sa isang klase. Sa isang klase, ma-attend ka, biglang all of a sudden, hindi ka na umattend doon sa school mo. Why is it that in classes, you continually go to your classes to learn? Why is it that in our jobs, we attend early, we go to our organizations, to our companies early, meron tayong consistency, but sa church, nalilate tayo. Diba? Bakit po gano'n, no? Sa church, ang nangyayari, nami-miss out natin yung church. Okay, sa church, tinitake natin lightly, no? At yun po yung nakakalungkot because Christians, kung saan pa dapat tayo mas mag-excel, doon pa natin yun pa yung mga bagay na tinitake natin lightly, no? Hindi naman yung organizations natin yung nagpapakain sa atin, no? Huwag natin kakalimutan yun. Yun yung sinasabi sa Matthew 6, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Sino ba yung nagpapakain sa atin? Nagpapakain sa atin yung Panginoon. That's why we should not take it lightly. Hindi yan nagpapakain sa atin yung mga boss natin. Now, it appears like it is our bosses who feeds us, no? Pero actually hindi, no? Ang boss natin, yung totoong boss natin ay ang Panginoong Jesucristo, di ba? Yun ang totoong boss natin, yun ang dapat natin sinuserve. Kasi kahit no matter how well you perform at your jobs, no? God can easily take that away from you. Kagaya nung nangyari sa Book of Job. Diba? Mapalad na siya, mayaman na siya, lahat ng blessings meron na siya. But, the Lord can easily take that away from you if that's something that's ruining your service or your ministry sa Panginoon. It can easily happen, no? Hindi po ito, scare tactics, no? Pero, minsan gano'n din sa church, no? May scare tactics. Dito kayo nagbigay! Sa mga gano'n, no? Mayroong mga gano'ng tao, no? Pero this is, what I'm telling you, is reality. Hindi po yung mga organizations natin nagpapakain sa atin, hindi yung mga boss natin nagpapakain sa atin. Nagpapakain sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Now, let's look at the purpose of a church. Ano ba yung purpose ng church? Una, is to build up the church. Diba? Acts 20 verse 28. Tingnan po natin. Acts 20 verse 28. Sabi po dito, sabi natin, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Overseers kayo, meron kayong ino-oversee, meron kayong tinutugunan, meron kayong inaalalayan, meron kayong binabantayan. The church is something that you have to look after for. To feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Ano pa? Ephesians chapter 4. No? Again, what's the purpose of our church? To build up the members. Ephesians chapter 4, verse 7. Let's look at it. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high,
He led captivity captive and gave gifts unto men. Papalun tayo sa verse 11. And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. For what reason? Bakit daw? Bakit daw may skills? Bakit may abilities? For the perfecting of the saints. For the building up of the church. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Yun yung kailangan natin gawin. Palakasin natin yung bawat isa. Now, happy tayo kapag meron tayong, kasi di ba minsan sa mga churches, ang understanding nila, bring souls to the church. Yung ginagawa nila, di ba? Imbis na lumabas sila, dinadala lang nila sa church. But make no mistake about it, happy tayo doon, no? Happy tayo when there are souls that are brought to the church. Wala tayong problema kapag may dinala kayo dito, nasa tingin yung lost, at kailangan makarinig ng gospel, the true gospel. But it's not like I'm gonna suddenly change my preaching to be a gospel presentation. Hindi ako magpapalit ng preaching ko. Bakit? Kasi there's a time for everything. Diba? There's a time for soul winning. We can do that after the service. There's also a time for building up the church. At yung church, ang purpose kaya nag-gather yung church together, one of the purpose of the church is to build up the church. Hindi bigla akong mapupunta sa, halimbawa, nagtuturo ko ng eschatology or end times, bigla akong pupunta sa Romans Road. Dahil lang may isang bisita na pumunta. No, it's not me saying na isang bisita lang naman yan. No, hindi naman porket, halimbawa tayo, wala naman less than 20 tayo, pero biglang may 20 na bisita dumating, hindi sabihin na magpa-change na ulit ako ng preaching kasi mas marami sila. Hindi yun about quantity. Sino yung mas marami sa loss, sino yung mas maraming save. No? It's about kung kailan mo ginagawa yung mga bagay. No? Gagawin mo yung bagay pag build up ng church in a certain time period. But you're also not gonna miss out the opportunity to preach to them. Diba? Magpipreach ka rin sa kanila ng gospel after the service. Hindi yung biglang papalitan ng service. Kasi pa meron akong churches na ina-attenda na gano'n, no? Pag sabihin nila dun sa mga men, ay, pag meron visitors, kailangan isasaksak yung gospel sa dulo. Bilang magiging gospel presentation. Again, it's their style, but again, I personally believe, meron pong time for everything. At yung time for building up the church is through the sermon. No? Yun po yung isang purpose ng church. Ano pa? Preach the word. At part na po yun ng pag-sermon. No? Kapag part ng pagtuturo or in a sermon, preach the word. Ano ba sabihin na preach the word? Yung isang preacher, nagpipreach siya talaga ng all counsel of God. Okay, ano bang purpose? So, punta tayo sa 2 Timothy chapter 4. Okay? 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi dito, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Ano sabihin na in season, out of season? No? Dati, ang understanding pa, yung mga homos, mali. No? Kumbaga, noong panahon na yun, in season, yung preaching against homosexuality. In season, yung preaching against alcoholism. Natin lumang panahon. Diba? In season, yung preaching na yung mga babae, dapat ininisuot ng mga miniskirts. Ininisuot ng maiksing suot. Na magkukos ka na maging stumbling block sa mga kalalakihan. Diba? In season yun, nung panahon na ngayon. Anong panahon na yun? Pero ang panahon ngayon, out of season na yun. Ngayon, kung ikaw yung preacher na hindi nagpipreach out of season, yun yung magiging problema ng church. Kasi hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ng Bible against those things. Diba? Ituturo mo na lang kung ano yung in season. Ituturo mo na lang kung ano yung mga magiging watered down church ka na lang. Di mo na tinuturo na, ganun pala yung sinasabi ng Bible. Ganun din naman sinasabi ng Bible noong unang panahon. No? Na wag kang mag-cause ng stumbling block. Yung nakedness ay from here to here. No? Yun yung inaalagaan natin. No? Yun yung tinuturo ng Bible. Pero all of a sudden, naging modern na yung mundo, hindi na yung tinuturo. No? Kaya yung sinasabi ng Bible. Yun yung purpose ng church. Dapat yung preacher ay nagpe-preach in season, out of season. No? Kahit hindi ako yun, kahit si Brother Lab, kahit si Brother Joshua magturo. No? Importante yun na nagpe-preach tayo in season, out of season. But also, we understand na merong hindi naman na lahat ay matuturo natin in one sitting. Diba? Ano pa? Sinasabi, 2 Timothy 3:16, all scriptures given by inspiration of God. Diba? For doctrine, for reproof, for correction, that the man of God may be fully furnished para gumawa ng good work.
Okay, 2 Timothy 3:17, di ba? Yun nga yun. That the man of God may be perfect, complete, truly furnished unto all good works. And, by the way, yung 2 Timothy, 1 Timothy, ito po yung mga pastoral epistles. Ano ba saan ba nagbebelo ng pastor? Sa loob ng church. Yun yung purpose ng pagpapastor, magturo. Ano pa? Preach to the lost. So, build up the church, preach the word, sa mga, actually, medyo similar sila. So, ano pa? Preach to the lost, di ba? Punta tayo 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 18, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Sinumit sa atin yung word of reconciliation. Ano ba yung word of reconciliation? Yun yung gospel. Now then, we are the ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Now, does it say na half of you are ambassadors of Christ? Sino ba yung sinabi? Or sinabi ba, I am an ambassador of Christ? No, di ba? Ang sinabi, yung local church sa Corinth, all of them are ambassadors of Christ through sharing the gospel. No? Hindi man lahat tayo are preachers, hindi man lahat tayo ay song leaders, hindi man lahat tayo ay kaya magluto, kaya mag-serve at the tables, but all of us are ambassadors for Christ sa pagpipreach ng gospel, reconciliation. Of course, we understand na syempre may mga instances na is impossible for us to do. Halimbawa, mga nag-aalaga ng bata, hindi naman nila pwedeng pabayaan yung anak nila, di ba? But, if you have the ability to preach, by all means, sama ka, di ba? Whether as a silent partner or not, pwede ka sumama so that you can learn. Hindi naman tayo nagpe-pressure dito, no? You also understand na it takes time for someone to be a soul winner. What else? Prayers. Nakita na po natin ito kanina. Prayers and supplication. And lastly, psalms and praises. Tingnan natin yung Ephesians chapter 5, verse 19. Patapos na po tayo, no? Ephesians chapter 5, verse 19. Sabi po dito, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, and singing and making melody in your heart to the Lord. Let, sa Colossians chapter 3 naman po tayo, no? Colossians chapter 3. Verse 16. Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. No? More than the melody, yung tono, di ba? More than the melody, ang inintindi po natin dito, pag kumakanta tayo, is it something edifying? Does it have a message na mapapaalala sa atin? Kagaya doon sa Exodus, nung nakaalis sila, di ba? Kumanta sila Moses, pinaalala nila through a song kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Yung sumakanta ba na kinakanta natin, napapaalala yung mga kanta na yun? Sumakanta ba na kinakanta natin, na-establish yung mga katotohanan sa Bible? Di ba? Hindi natin iniintindi kung maganda yung sound. Di ba? Does it sound good? Hindi masyadong factor yan sa atin. Ang inintindi natin, if it is sound doctrine. Di ba? Sound doctrine ba yung tinuturo nung mga kanta na kinakanta natin? No? Kaya careful din tayo sa mga kinakanta natin, sa mga bata, kung yung mga kinakanta ng mga anak natin. Kailangan natin silang pag-ingat. Sinabi alam, mga kinakanta, mga violence, mga hindi ma-explicit na bagay, hindi maganda, kailangan natin ingatan yung mga anak natin sa mga ganun kanta. Kasi minsan may ririnig mo na lang yung mga bata kinakanta niya. Subconscious na yung mga kinakanta nila. Hindi nila alam na hindi pala maganda yung lyrics nun. Diba? Hindi pala maganda yung kinakanta nila. And then, eventually, parang minsan nakakatawa pa sa kanila yun, in pa sa kanila yun kapag kinakanta, no? Yet, it doesn't really matter to us kung maganda yung sound. It's more about whether it's sound doctrine or not sound doctrine. Kung hindi siya sound doctrine, there's no reason for us to sing those songs. Diba? So, yun. Again, no? What are the purposes of the church?
to preach to the lost, to preach the word, to build up the church, to sing songs, to be a blessing to our church members. No? Magkaroon kayo ng prayer. Kaya nga po, mamaya, no, siguro after na lang nung lunch natin, nagkaroon tayo ng prayer meeting. No? Short prayer meeting, magagather tayo, yung mga men, gather sila, yung mga women, magagather sila. And yun, pag-usapan yung mga things that you want to pray, mag-list lang tayo ng mag-list tayo sa isang prayer, and we can pray for that. Diba? Yun yung gagawin natin, pag-usapan natin. And it also helps this congregation, yung ating church dito, nag-gather dito, to be able to know kung ano yung mga hiling natin sa Panginoon, mga pinagpapasalamat natin. Again, break tayo na yung components of a local church, the place which allows them to gather together and do common things na ginagawa nila, the members itself na nagagather dun sa place, and in that place performs the purposes of the church. Diba? Yung mga kailangan gawin. Now, ano yung applications natin dito? No? Kasi tinignan lang natin yung verses. Tingnan lang natin yung chapter. Ano yung application na gagawa natin dito? I think merong 4 simple applications that we can get from this. Una, as we commit ourselves to the purposes of the local church. No? Alam natin, merong purpose yung local church. But, walang use yun kung hindi tayo magko-commit na magpatuloy doon. No? Halimbawa, ikaw, alam mo yung trabaho mo bilang tatay. Ang trabaho mo bilang tatay, provide for your family. Now, it's useless kung alam mo lang yon, but it doesn't really attend to it. Halimbawa, alam ko, kaya kailangan ko magtrabaho, pero nakaupo ko lang, video games. Ano yung purpose nun, di ba? Para saan yun? Paano yung magagawa yung kailangan ng gawin as a family kung hindi ka nagko-commit doon na kailangan ko talagang magtrabaho? Yun yung kailangan natin gawin. Yung isang application na matututunan natin dito. Diba? Kasi sila Peter, yung unang instance na wala si Jesus Christ to guide them, hindi sila nag-commit doon sa purpose nila. They became fishers of fish pa rin. Naging fishers sila. But now, we see them, nag-stand up sila, ginagawa nila yung purpose nila, nagpapatuloy sila doon. Okay? Diba? Edifying the brethren, building up the church, nagturo sila ng mga doctrines, nagpatuloy sila. Maaaring may mga mistakes silang magagawa kasi si Peter, marami pa siyang mistakes na magagawa. Acts 10, Acts 11, Acts 14. But, ang importante doon, nagpatuloy sila. Diba? They allow themselves to be guided by the Holy Spirit as the church matures. Next, application. We should be grateful to the place where we gather. Diba? Sa mga bagay na pinagpapanalangin natin, sana matuloy tayo dito. Diba? Sana matuloy tayo. Halimbawa, pag alam ko na, nakausap ko na si Brother Saki. Ang isang prayer ko, sana matuloy kami doon, makapagpatuloy kami doon, at magkaroon ng maayos na weather, walang hindrances, walang mga balakid na maaaring mag-cause ng challenges para makapag-meet. Kasi, it is a blessing na meron tayong place. No? Yung ibang churches, kaya hindi sila dyan yung members sila. Diba? Pero yung challenge nila is wala silang place na makapag-gather. But I honestly think yung place is least priority. Kahit saan naman pwede kayo makapag-gather. But we have the convenience of meron tayong chairs, meron tayong maayos na lugar, nakakakain tayo ng maayos, meron tayong mga magpapwestuhan. Hindi tayo nasa isang place na very crowded, mahirap kumilos, at we're very blessed to have this place. Diba? At ganun din sa kanila. Meron silang upper room, tayo naman, meron tayo ditong place. Ano pa? As we are planning to have a church here, ang isa pang kailangan nating alalahanin, if we really want to commit to the purpose of the church, is to raise a hand where we can help. No? Kung meron tayong bagay na maitutulong, tumulong tayo. For example, yung stroller, binaba niya, di ba? Appreciate yun, no? Kasi, hindi rin tayo maabala kung iiyak siya, di ba? So, kung meron place na kailangan, makakapag-stay siya, si baby, para makapagpatuloy doon, no? Kasi, again, di ba, ano ba sinabi ng Panginoon? The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Panalangin natin sa Lord of the harvest that He may send laborers unto His harvest. Yung sinasabi ni Jesus Christ, no? Marami tayong kailangan gawin as a church, hindi lang yung makinig ng sermon, hindi lang yung makinig ng service, hindi lang yung makinig ng hymns, hindi lang yung kumanta. Ang primary ministry ng church is to win souls to the Lord. Yun nga yung hina-highlight, di ba, sa Acts. 3,000 souls added to the church. 3,000 souls added to the church. Ulit-ulit, ganun yung sinasabi. Kasi yun yung function ng church. Di ba?
Bakit ba sila nag-gather in the first place? Because meron silang primary purpose. Bukod sa to be set apart from the world, they should also bring yung mga lost papunta sa Panginoon. No? And lastly, ano pa? Maging friendly tayo sa church. Diba? Maging friendly tayo sa church sa ating mga brethren. Kilalanin natin yung ating brethren. Kilalanin natin kung ano yung problema nila. Alamin natin kung ano yung mga kailangan natin. Pwede natin maitulong sa kanila. Kilalanin natin kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Ipag-pray natin. At siguro, no, huwag tayong mahiya na magpa-pray sa mga members natin. No? Pag meron tayong pinagdadaanan na mahirap, sabihin niyo yun, prayer request. Sabihin niyo doon sa group chat. Ang problema doon, no? Kasi, tayo naman yun di ba? Like-minded believers tayo. Yun yung kailangan natin gawin. Eventually, the more you open up to a person, ganun din yung nagiging common na mangyayari. Mag-open up din siya sa'yo. No? At mas makakapag-work together kayo. Of course, mayroong mga bagay na ayaw natin pag-usapan. It's fine, di ba? Pero if it's something that you want the church to pray for, go ahead. Mention it, di ba? Ipanalangin natin yun, di ba? Kasi yun yung ginagawa ng church, di ba? Ay, pagpe-pray mo, kung puro family yung ipre-pray mo. Wala namang masama yung pag-pray mo family, no? But it also helps kasi naniniwala tayo sa power of prayer, di ba? Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, di ba? Na manatili sila, mag-pray sila, ganito yung gagawin nila. Kasi Jesus Christ ito pray siya. Kasi prayers work. Merong function na gagawa yung prayers sa atin. No? Yung po yung applications na nakita ko dito dun sa component of our church. Mag-commit tayo dun sa purpose of our church. Maging happy tayo, maging grateful tayo dun sa place na kung nasaan tayo. Also raise a hand where we can help and when we can help. Diba? Magbigay tayo ng heads up. Bro, sabihin ko, dito ako makakatulong. And ano pa? Be friendly. Maging open tayo. Build the relationship with the church members. Let's close in the word of prayer. Let's pray. Panginoon, mga Panginoon Lord, maraming salamat for allowing us to gather in this place, allowing us to gather with the great weather. We pray, Lord, that the things that we've learned in the sermon will have an impact to us. We make the necessary adjustments. We commit to your purpose, Lord, to the things that you want us to do as